Hello, good days everyone. Share lang ako dito. As you can see, meron akong active balancer dito. Yan, sa mga pamilyar, alam nyo na kung ano itong active balancer. Iba to sa passive balancer na built-in sa mga BMS. So, gawa kasi ako ng mga 12 volts and 24 volts just for emergency purposes, for testing din. Yan yung mga nabibili ko na items. And ito yung aking i-share ngayon, yung active balancer. Yan. So yung madalas na ginagamit ay ito, flying capacitors na 5 ampere. Tapos itong inductive type na active balancer na 10 ampere. So 5 ampere, 10 ampere, then this one, very cute. Ito ay 6 ampere na active balancer. Yan. So bumili ako nito, latest. Ito yung latest ko kasi nasiraan na ako 2 beses nito. Yan. Na-short ko eh. Kasi sample itong kasama niya na cable ng active balancer na flying capacitor ay naka-fix yung cable niya. So naka-shoot to na ganyan. So ito ay 17S. So ginamit ko siya sa 16S or minsan sa 8S. Yan. May mga leads dyan na hindi magagamit. So accidentally nadidikit dun sa terminal. Yan. Kaya kung papansin nyo, ito, pakita ko lang. Yan o. Sunog. So hindi na siya magamit. So bye-bye. So, ang presyo nito nung binili ko ay nasa 2.8. Pero ngayon sa Shopee, naglalaro siya sa 2.4 hanggang 3,000. Depende sa seller. Yan. Flying capacitors. So, ito ay for 13S and 17S. 13 to 17S. Yan. Yan. Itong battery cells Pero bago mo siya magamit sa ibang cell, like this one, LTO, lithium titanium, kailangan mo tanggalin yung hinang nito, tapos i-switch, maghinang ka dun ng panibago. Yan. Tapos, ito ay working lagi. Wala siyang option na patayin. Yung iba ginagawan to ng paraan, sa YouTube, marami ng tutorial dun. Ito, pwede nyong tanggalin to, yung pagkakainang nito sa run na yan. Tapos maglagay kayo ng switch. So pwede nyo siyang patayin at sindihan. On-off. Para hindi siya laging naka-on. Yan. So, tapos yung iba nilalagyan din ng timer or voltage detector para mag-automatic siya mag-on. Pero ako laging naka-on lang naman to eh. So yun. Bye-bye to 8 dahil nasunog ko siya. Yan. Tapos ito yung isa pa, nasunog ko rin to. Hindi ko kasi tinatanggal yung wire eh. Although may option siyang tanggalin eh. Para hindi ma-short sana eh. Pwede mong tanggalin yung mga wires. Ito ay for 17S. Pwede siya ng 4 to 17S na cells. Yan. Blurred. Yan. Ito pala, although nakalagay dito na 13S to 17S, tinesting ko siya sa 8S na cell. Ayun, tinesting ko dito. Gumana naman, na-balance naman niya. So, sa kasamang palad, na short nga lang, nasira. So, next dito tayo sa inductive type. So ito ang 4S hanggang 17S, pwede siyang gamitin.
Yan. 10 ampere to, 10 ampere rated. Kagandahan dito, pwede mo siyang tanggalin yung wires para hindi ma-short pag hindi mo ginagamit yung ibang terminals. So yun, nasira ko rin to, kaya hindi na to gumagana. Tapos maganda pa dito, meron siyang switch on off. Pwede mo siyang patayin kung ayaw mong gamitin. Yan. So wala namang bago dito, yun lang. Tapos ito yung pinaka-latest ko. Ito pala, ang worth nito ay, nung binili ko, 2,900. So, ayun. Ito, 2.8, bye-bye 2.8, bye-bye 2.9. So, nag-aksaya na ako ng 5.7 sa pagiging careless. Tapos ito, yung pinaka-cute. Yan. Ito ay 17S. 4S to 17S na active balancer. Yan. So dito ang kaibahan nito, yan, mas marami siya. Oh. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 times 3, 51. So ito naman 9, 18, 27, 36. So 51 versus 36 na capacitor. Yan. Ang worth pala nito ay napakamura, 1,299 nung binili ko sa Shopee. Dito na lang ako sa mura. Although, ganun din naman yung kanyang purpose. Tapos ito ay 16S, 17S, 6 ampere rating siya, rated. Ito, maganda dito, nagbabalance siya ng sabay-sabay yung cells. Dito naman, ang kaibahan niya, pinupuno niya muna binabalance niya muna yung magkatabing cell na mataas at mababa. Iniisa-isa niya, hindi sabay-sabay. So, ayun ang disadvantage niya. Pero okay lang kasi pag pinabayaan mo siya ng matagal, nababalance naman na siya. Tapos, ang maganda dito ay may switch siya. Tanggalin ko muna ito, ha. Para makita nyo. May free to na pa. Ayan, may switch siya para patayin yung ating balancer. Yan. So, ito ay gumagana ng from 4S to 17S. Yun. So, testing natin. Meron ako naka-ready dito na battery cells. Hindi to balance. Tapos, ito isang 12 volts. 24 volts tapos 12 volts. Tapos, siniris ko na lang siya. Meron akong wire dito, papunta dito. Para makabuo ng 12S. So, yun. Testing muna natin siya ng dito sa 8S. Naka-ready na yan. Nakatap na dito sa leads. Sa battery terminals yung ating balance leads. So, yun siya. Ilagay natin dito. Yan. So, meron siyang indicator. Patayin ko yung ilaw. Ayan o. Yan. Naka-ilaw siya. Try natin patayin. Yan o. So meron siyang switch. On, off. On, off. So testing natin. Kung may pumapasok. Ito yung pinakamababang cells. Ito. Dito sa part na to. Yun, mataas na dun. Hindi ko na i-video dun. Nahirapan ako eh. Papakita ko lang na gumagana itong ating balancer. So, DC yan. DC. Dito tayo sa current. DC, nakasira. So, lagay natin to dito. Yan. So, wala siyang reading halos. So, i-on ko to. Kita nyo ba yan? On natin. Yan, nag-on. So, nagkaroon siya ng reading, 56.
So, patayin ko. Ayan, nag-drop. Dito sa mas mababang cell, try natin. Ito yung mas mababang cell. Yan, pakita ko 0. Yan, almost 0. Yan, switch natin. Ayun o. Nakailaw, dalawa. Kasi 8S. Tapos nagkaroon siya ng balance current. So, batayin natin. Ayun o, 0. Nabasa ba? Yan. So, gumagana siya. 8S. So, try naman natin dagdagan ng 4 pa na cell. 4 na cells. Yan. So, ito naka-ready na yan. Nakalagay na rin tong balance leads natin. Ilagay ko dito. Yan. Ito, sure ako, mas mababa ito kaysa dito. So, i-try natin itong lead na to. Kasi masyado lang masigip nito. Pwede rin naman dito. Yan. Yan. Hindi, dito na lang mas madali. So, yun siya, nakapatay. So, testing naman natin dito. Oh, baligtad. Pag ganito. So, yun siya. Walang reading. On natin. Ayun, nagkaroon. So, tatlo na yung naka-on. Kasi naging 12S na siya. So, patayin natin. Yun, wala. On. Yan, gawa na. So, gumagana yung ating balancer. Yan, so mas mura to. Masunog ko man to, hindi na masakit sa damdamin. So, 1,299. So, katumbas na nito ay 2 ganito sa isang ganito. Pero, ayun nga, mas matagal siya mag-balance kasi yung dalawang magkatabing mataas at mababang cell muna yung kanyang binabalance. Unlike dito na pwedeng sabay-sabay. Inuuna niya muna kasing punuin yung i-balance or patasin yung voltage ng mababang cell. So, yun lang. Pasensyaan nyo na itong aking testing area. Yan. Hindi naman ako techie na talagang may shop. Test for personal use only. Okay, yun lang.